Ang pelikulang Super Mario Galaxy ay naging matagumpay sa takilya, kahit may magkaibang opinyon ang mga kritiko at manonood. Para sa akin, masaya at aliw ito. Nagustuhan ko lahat sa pelikula, kahit mas maganda sana kung inayos pa ang kwento. Pero sa kabuuan, masaya at nakakaaliw pa rin ito para sa akin. Ngayong araw, dahil napakarami ng cast, iraranggo natin ang bawat karakter sa pelikulang Super Mario Galaxy, mula mabuti hanggang masama. May spoilers dito. Tulad dati, uunahin natin ang pinakamarangal hanggang sa pinakamasama. Si Mario ang puso ng Super Mario Galaxy at kitang-kita ang kanyang moralidad mula simula hanggang sa huling laban sa boss. Sinimula niya ang kwento sa pagprotekta sa Mushroom Kingdom habang sina Peach at Toad ay hinahanap si Rosalina. Nang umatake si Bowser Jr., agad kumilos si Mario. Tinipon niya sina Luigi at Yoshi at sumabak sa laban para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Nang mabunyag ang banta, lumipad siya agad sa kalawakan. Walang ininda para sa sarili. Basta mailigtas si Rosalina at mapigilan ang Boomsday Device. Lagi niyang inuuna ang iba sa kanyang paglalakbay. Ipinanganib niya ang buhay para protektahan sina Luigi at Yoshi laban sa mga atake sa iba't ibang planeta. At siya rin ang pumuton ng lubid ng tulay kaya nahulog si Bowser sa lava. Ligtas na nakarating si Peach kay Rosalina. Ikinandado naman ni Mario ang gate. Iniwan ang sarili niya sa labas para haranin sina Bowser at Bowser Jr. habang tumatakas ang iba. Bagamat nabuhay si Bowser bilang Dry Bowser, ginamit ni Mario ang Red Star para sirain ang katawan ng halimaw at iligtas si Bowser Jr. mula sa Paint Dragon. Nasagip niya ang batang sumubok na wakasan ang galaksya. Ibibigay natin ang silver medal ng kabutihan kay Peach. Nang lumapit si Luma sa kanyang kaarawan at humingi ng tulong, agad nagsimula si Peach ng misyon para iligtas si Rosalina. Mula sa Mushroom Kingdom hanggang sa panganib sa kalawakan. Katulad ng pagiging handa niya lumaban hanggang kamatayan para protektahan ang kanyang mga toad, handa rin siyang gawin ito para sa mga luma. Nang marating na niya si Rosalina, si Peach ang tumulong para palayain siya. Sa pelikula, naging tungkol sa malasakit, koneksyon, at pamilya ang eksenang yon, hindi lang dahas. Habang si Mario ay may maraming hero moments, si Peach ang emosyonal na sentro ng pelikula. Matapang si Luigi katulad ng kanyang kapatid, palaging sumusuporta, tapat, at laging nandyan na lumalaban kasama niya at ng kanilang mga kaibigan sa buong pelikula. Kasama niya si Mario mula sa pag-atake ni Bowser Jr., naglakbay sa mga galaxy, at sinalakay ang planeta ni Bowser, hindi iniwan ang misyon niya. Sa huling laban, lumalaban siya kasama si Mario laban kay Dry Bowser. Ngunit mas takot siya kaysa kay Mario. Napapatigil siya kapag may panganib, umaming takot sa kalawakan, at kailangan lampasan ito sa bawat hakbang ng paglalakbay. Sasabihin ko rin, sobrang tiwala niya kay Tiny Bowser. Pare, di mo naman talaga mapapaniwala ang nagbago na siya. Si Rosalina ang kalmado at mapagkalinang tagapangalaga ng kalawakan at inang umampon sa mga luma, isang tunay na bayani na ang bawat kilos ay walang pag-iimbot at nakalaan sa pagprotekta sa iba. At may mga 10 minuto lang ng oras sa eksena. Sa simula, nagkwento siya bago matulog ang mga anak niyang luma nang biglang umatake si Bowser Jr. sa Comet Observatory. Lumaban siya gamit ang wand at mahikang kosmiko para talunin ng robot at protektahan ang pamilya. Pagdating ni Peach kasama ang grupo ni Mario, pinagsama ni Rosalina ang Stardust powers niya at ni Peach para makatakas sa kagamitang sumisipsip ng enerhiya. Magkasama nilang binago ang takbo ng huling laban. Tinalo si Bowser Jr. at nailigtas ang universo. Susunod si Toad, nang bumagsak ang nakatakas na luma at humingi ng tulong kay Peach para iligtas si Rosalina kay Bowser Jr. Agad sumama si Toad sa mapanganib na galactic mission. Habang ang ibang Toad ay nagatubili o tumakbo palayo. Naglakbay siya kasama si Peach sa kalawakan. Nilabanan ng mga tauhan ni Wart sa Gateway Galaxy at nanatiling tagapagtanggol ni Peach kahit na sinalakay ang kaharian. Nagustuhan ko talaga ang asaran nila ni Yoshi na parang nag-aagawan sa papel ng sidekick. At kung tutuusin, si Yoshi ay isa pang karakter na sana ay mas nabigyan ng oras sa screen. Dahil pakiramdam ko bawat eksena na kasama siya ay napapangiti ako. Pagdating sa moralidad, siya ay talagang mabuti. Maliban na lang sa pagiging matakaw niya, nakakainin ang kahit anong ilagay sa harap niya. Kaya naman madali niyang nakuha ang medalya ng katakawan. Madalas niligtas ni Yoshi ang lahat sa pelikula. Tulad nung naging sanggol sina Mario, Luigi at Toad habang iniiwasan ng dinosaur. Sa tingin ko, ito na yata ang pinakamalaking halimbawa ng sobrang siksik na banghay. Pero malaking puntos pa rin kay Yoshi bilang bayani. Ipinakilala si Fox McCloud bilang hikahos na bayarang mandirikma na sumali lang matapos bayaran ni na Peach at Toad. Kaya tiyak siyang panalo sa medalya ng kasakiman. Gayunpaman,
Pinatunayan niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsalo ng mga bullet bill para iligtas si Peach, pamumuno sa matagumpay na pag-atake sa orbital fleet ni Bowser, at buong pusong sumabak sa huling pagsalakay para sirain ang pangunahing kanyon. Alam ko na dismaya ang iba sa kaunting screen time ng ibang karakter. Pero para sa akin, mahusay nilang nagawa si Fox at naging di malilimutang bahagi siya ng pelikula. Astig yung crossover na yon, kaso medyo nasira ang sorpresa. Kasi ipinakita na agad sa marketing materials. Tatapusin natin ang magandang bahagi sa mga Toads at mga luma na likas na mababait at may purong puso, kahit minsan ay wala silang magawa. Ito ang nagdadala sa atin sa gray area. At marahil si Reyna Honeybee lang ang gray area na karakter natin. Bilang matigas ang ulong leader, mas inunan niya ang nasirang harden kaysa San Sinukob at pinarusahan pa sina Mario at Luigi ng mabigat na trabaho dahil sa hindi sinasadyang crash landing nila. Humingi siya ng ransom kapalit ng kalayaan nila at pinalaya lang ang magkapatid ng pumayag ang nanghihinang Bowser na manatili sa kustodya niya. Dahil dito, papasok na tayo sa madilim na bahagi. Ang mga karakter na ito ang tunay na masasama. Si Ukiki ang unggoy, amoy pinakakaunting kasamaan, mas magulo at istorbo kaysa totoong kontrabida. Inakaw niya ang bag ni Toad at pinasunod siya at si Peach hanggang kay Wart. Pero mukhang ang motibo lang niya ay pagiging makasarili at siguro mahilig lang talaga siya sa kalokohan. Pero alam ng mga lumaking naglaro ng Super Mario 64 na di dapat agad pagkatiwalaan ng batang ito. Si Wart at ang 8-Bit Syndicate ay isang malupit na grupong bayarang mersenaryo na inupahan ni Bowser Jr. Pinamumunuan nito ni Wart na may nakakatakot na boses, mahusay na ginampanan ni Luis Guzman. Walang moral ang grupo. Pera lang ang gusto nila. Kasama sa syndicate sina Mouser na nagbabato ng bomba, si Birdo na bayarang mandirigma na bumubuga ng itlog, si Clawgrip na may malalakas na sipit, at Hukbo ng mga ninjay na mamamatay tao. Isa ito sa mga paborito kong cameo dahil medyo matagal silang ipinakita sa pelikula. Kahit tingin ko karamihan sa mas batang manonood ay hindi sila makikilala dahil si Birdo lang ang lumitaw sa ibang laro at ang iba ay sa Super Mario Bros. 2 lang. Naisip ko kung kilala pa ng mga bata si Wart. Maaari na ring isama ang mga tauhan ni Bowser bilang mga bulag na taga-tapagpatupad na nagbibigay daan sa pananakop ng Koopa Troop. Madalas silang gawing katatawanan. Pero dahil sa dami nila at tapat kay Bowser Jr., kahit sa malupit nitong gusto, sila ay laging mapanganib na banta. Mapapaisip ka talaga kung saan galing ang ganitong tinde ng katapatan. Lalo na't parang ginagamit lang sila bilang mga pangharang lang sa mga bida. Si Kamek ang tumanggap ng bronze medal ng kasamaan bilang pinakamalaking tagapagbigay daan. Bagama hindi siya kasing sama ni Bowser o kasing ambisyoso ni Bowser Jr., siya ang dahilan kaya nagagawa nila ang kanilang kasamaan. Si Kamek at ang mahikan niya ang nagpapahirap sa paglalakbay ng bayani. Mas komplikado rin ang moralidad ni Bowser dito. Parang ganon. Para bang wala talaga siyang kontrol sa kanyang emosyon at madali siyang madala. Pansamantala palayo sa pagiging ganap na masama. Pero hindi ito nagtatagal. Hindi siya ipinakilala bilang pangunahing puwersa sa likod ng banta sa kalawakan at sa malaking bahagi ng kwento, siya ay naiipit sa mahinang kalagayan at napipilitang manatili sa isang uri ng alanganing pagkakabihag. Kahit nagpapakita siya ng pagbabago, halata namang babalik siya sa kasamaan kapag nagkita sila ng anak niya. Dayunpaman, may isang sandali na talagang magsisimula kang magustuhan si Bowser. Oh, si Mini Bowser. Kahit na sigurado kang siguradong babalik din siya sa pagiging siraulo niya sa huli. Natawa talaga ako na nag-shadowboxing siya gamit sombrero ni Mario. Sinusubukang kumbinsiin siyang lalaban para sa kanya kapalit ng pagbabalik sa kanya sa dati niyang laki. Sa huli ng pelikula, tulad ng inaasahan, agad siyang bumalik sa marahas na pagtutol sa mga bida. Sa planetang Bowser, hinarap niya si Mario at iba pa, at matapos mahulog sa lava, bumalik siyang Dry Bowser para sa huling laban. Nakakuha si Bowser ng Rat Center Medal dahil sa galit niya at siguro pati Envy Medal dahil hindi pa siya makamove on kay Peach. Kahit binigyan siya ng pelikula ng kaunting lalim at simpatya bilang ama. Sa huli ay nanatili siyang masama at di na matubos. Astig talaga ang Dry Bowser form at gusto ko rin kung paano binaliktad ang sitwasyon. Si Bowser pang nahatak sa kasamaan dahil sa anak niya na kadalasan ay baliktad. Sa huli, si Bowser Jr. ang tunay na nagwagi ng gintong medalya ng kasamaan. Siya ang otak ng Galactic Chaos at pinaka hindi matubos sa pelikula. Hindi tulad ng kanyang ama. Naginugol ang malaking bahagi ng kwento sa isang mahina at halos kaawa-awang kalagayan, si Junior ay hindi kailanman nadadala ng emosyon
o pakiramdam na may alanganing pagkakampi. Siya ay malamig, mapagplano, at lubos na inuudyukan ng pagnanais sa kapangyarihan na sa totoo lang ay tila mas matindi pa kaysa sa kanyang ama. Lalo siyang nagiging mapanganib dito dahil binabaliktad niya ang karaniwang dinamika. Madalas si Bowser ang leader at si Junior ang sumusunod. Dito, si Junior ang kumokontrol sa likod ng mga pangyayari. Hindi lang siya spoiled na bata. Isa rin siyang tactical na henyo na napananatili ang mahigpit na kontrol ng Koopa Troop sa mga bituin kahit hindi makakilos ang kanyang ama. Pinakamasama sa kanya ay ang impluwensya niya kay Bowser. Sa mga sandaling nagpapakita si Bowser ng kaunting pagbabago o kahinaan, si Junior ang talagang humihila sa kanya pabalik sa kadiliman. Ayaw niya sa nagbago niyang ama. Gusto niyang halimaw at handang manipulahin ng ama gamit ang ego at galit para makuha ito. Ang Dry Bowser, nanyo ni Bowser, ay literal na manifestasyon ng kanyang kasamaan. Ngunit ang walang tigil na ambisyon ni Bowser Jr. ay nagbigay daan para pakawala ng kakilakilabot na yon. Pero ipaalam mo sa akin sa comment section, anong masasabi mo tungkol sa Super Mario Galaxy na pelikula?